Tagalog. Pahiram ako mamaya ng Tagalog. Nandiyan na po ba kayo? Sabihin po, praise the Lord! Praise the Lord! Okay. Sige, babasahin mo sa English, sabi sa verse 36. Okay, nandito na tayo. Sabi sa 36, so if the Son sets you free, you are truly free. Again, sabi. So if Jesus sets you free, you are truly free. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Ano sa Tagalog? Sabi sa 36, ang alipin ay ano ba? Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Di ba? So, pinaliktad lang. So, if Jesus sets you free, you are truly free. Pag ang ating... Upo na po kayo. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. So dito, kung si Jesus daw ay pinalaya ka na, talagang malaya ka na. So, sino dito ang pinalaya na ng Panginoon? Alam niyo po, si Lord talaga, daming mapagsilod. Noong ano pa ako nagninilay, walang word na pumapasok sa akin. O anong gusto niya. 2 linggo na to. Tapos, kagabi, nagninilay ako, nag-ready na ako lahat-lahat, wala talaga. Pero, kanina, after na preaching ni Pastor Roel, kanina lang, naku! Tugbo, yung pala. Ugma na tugma sa mga patotoo at yung isang nagpatotoo. Kanina, na pinalaya na siya. Alam mo ang topic natin ngayon? Sabi niyo, freedom. Freedom in Christ. Sabi niya ulit, freedom. Freedom, okay. Sa ating buhay, kailangan natin ang kalayaan. Amen? Kalayaan saan? Kalayaan daw sa sabi sa bulsa. Wallet. Butas ba ang bulsa mo? Kalayaan saan? Sa puso. Ouch, ouch. Hindi ako, pastora. Nasakpan ako. Kailangan makalaya ka. Di ba? Kalayaan saan pa? Kalayaan sa pamilya. Na lagi na lang nagdigero at patani. Chuk. Lagi na lang nagkarambola, nagkarapon. Salita dito, salita. Kailangan makalaya tayo sa mga bagong na yan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kilos at gawain ng kaaway sa ating buhay. Na patuloy na tayo inilulugmo, pinalaya na tayo dahil sa gawa ng ating Panginoon, paggrasya ng ating Panginoon Jesus. Pero ano ang ginagawa ng kaaway? Patuloy na tayo inilulugmo, patuloy na tayo nilalagpaso, patuloy inilalagay ng demonyo na hindi ka pa malaya. Sabihin na natin, malaya na ako. Malaya na ako. I am free. I am free. Freedom. Freedom to in Christ. Right. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, dito, nasa introduction pa lang tayo, ha? May malayo naman. So, pasalamatan natin ang Panginoon. Sabi nga ulit sa ating text, so, if Jesus has set you free,
really, you are truly free. Diba? So, pinalaya na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, anong nangyayari sa atin? Malaya na tayo sa pinansyal, kahirapan, kawalan, kakalatan, sakit. O, diba? Kung malutong pa kaya, ang gusto ng Panginoon. Na-bless ako kaya sa katotoo ni Mary Jane, nakaka-bless. Alam niyo po, sino dito gusto mga mag-aral? Ako. Sa Bible School at sa college. Sino dito mag-college siya? Ako, magka-college. Sino gusto mag-aral? Sa college. Ako. Di ba kayo mo yung kamay? Ipakita mo sa Panginoon na ikaw ay makakalaya sa pinansyal. Para pagkalain ng magulang mo, para ikaw ay makapag-aral. May posible ba sa Diyos? Mayroon na gamitin ng Diyos sa mga instrumento para ikaw ay suportahan. Ang kailangan mo lang gawin, kanino ka dapat lalapit at pagtitiwala. Kay Jesus ka dapat magtiwala, hindi sa tao. Amen po ba? So meron pa, freedom to speak. Dati, wala kang karapatan, hindi ka binibigyan ng karapatan ng salita. Una mo yan, pagsasalita, palagi kang inaano, di ba? Sinangandangan. Ngayon, malaya dito. Sino dito gustong lagi sa pulpito? Malaya! Pwedeng magsalita. Basta huwag lang magsalita na wala ka Panginoon. Lagi tayo tsuntin ba? Nakaano lagi, nakakulit. Freedom from, poverty. Di ba? Kahirapan. Kalayaan sa kahirapan. Freedom from, sickness. Sino dito ang pinagaling ng Panginoon at pinalaya ng Panginoon? Iwakay buhay at kamay. Hallelujah. Pinalaya ka ng Panginoon. Pagkakasangkan mo ang Diyos. Nangigit sa iyong buhay. And freedom from oppression. Diba? Ang demonyo, alam mo, lagi siyang magpapalutang ng mga kabiguan, mga kabigatan, para ang tao ay ma-oppress. Diba? Ay, wala na gana, wala na, ayaw na mag-church, ayoko na dyan, ganyan na lang, ganyan. Nag-break ng boyfriend, ng girlfriend, ayoko na muna mag-church. Lagi, may ayoko na. At lagi na lang iniisip yung mga kabiguan. Sinaksak mo ang puso mo. Sinaksak mo ng kutsilyo. Lahat na lang, imbis na itutulog sa Panginoon, yung mga kalungkutan. Ang pinagninilayan. Hindi pa rin siya malaya. So, freedom from condemnation. Mag-take notes po kayo kasi maganda po ang mensahe natin ngayon. It's all about freedom. Yung mga high-tech dyan, video, recording. Okay. Now, sabi dito, number 1, Christians are spiritually free. Tanito kayo. Kayo nga ba is spiritually free? I am free to dance. I am free to run. Kanino ka run? Kay Lord o sa demonyo? Takbuhan mo ang kaaway. Hinaharap ang problema, hindi tinatakbuhan. Free to run para hindi ka magkakala na. Yun dapat. Harapin mo kasi hindi tayo maduwag. Ang Kristiyanong hindi duwag. Mataas, more than conquerors. Diba? So, dito, sabi pa ang ko number 1, Christians are spiritually free. Tingnan natin, babalik tayo sa John chapter 8, verse 36. So, if Jesus has set you free, you are truly free. Sino dito ang malaya na? Talagang sinalaya na ng Panginoon
lang yan na patuloy ka na lang nilalampas mo, patuloy ka na lang inaakusahan, patuloy ka na lang kinokondem, patuloy ka na lang tinutorture, at may mga ginagamit siyang mga nasa paligid mo para isukalpal ka lang na hindi ka mamalaya. Sabihin mo ngayon, sabihin natin ngayon, malaya na ako. I am free. In Christ. Diba? So, tandaan natin. Ulitin natin. Sabi ng Tagalog, kapag kayo ay pinalaya ng Panginoong Jesus, tunay na kayo malaya na. Amen po ba? So, dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, ano na dapat tayo mga Christian? We are spiritually free. Ano yun? We are, as Christians, we are spiritually free from mental poverty. Letter A. As Christians, we are spiritually free from mental poverty. Mentally poverty. Spirit of poverty. Kailangan, huwag mong sabihin, ay, ganito na ang bahay ko, ay, mahirap lang ako, ay, wag. Pinagpala tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako. Mayaman ako. Alam mo, itong favor na dumating sa aking buhay, na minsan hinanap, hindi ko inasahan na may gagamitin ang Lord na instrument. That is December 25. Nung sumunod lang ako sa word ng Panginoon, pumunta ka. Na dapat doon ako sa mga kapatid ko, magbabanding kami dahil Christmas yun. Sinunod ko ang inilagay ng Lord sa aking puso na hindi ko maintindihan bakit ang saya-saya ko. Dapat malulungkot ako dahil wala akong mapinig ng mga kapatid ko. Pero mayroon palang nagawin ang Panginoon. Alam nyo, yung isa sa pamilya doon, gustong-gusto na niya kumatin sa gawain ng Lord of the Nations sa Shoppers Bar. Kaya, bago kami umalis, papuntang Leyte para sa birth certificate, meron kami ihahatid muna para ma-recognize nila na ito ang gawain dito sa Shoppers Bar. Malapit lang sa Eastwood. Inukulit na kami. Dapat na ngayon, nandun kami sa Shoppers Bar. Kaya ako, hindi ko magagayos sa kanya, hindi pa niya alam. So, ang Lord, talagang sumunod lang tayo para makapag-soluhin. Para sa mga tao ito, para magkaroon ng kalayaan sa operasyon. Matagal na siya na naging alitin ng spirit of operasyon sa mga kamalian. Condemnation. Freedom from condemnation. We are free from oppression. We are free as Christians. We are free from condemnation. Tandaan po natin. Tayo patuloy po na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ang mga salita na napapakinggan namin, isa sa buhay natin, isa sa gawa natin. Pero ano ang ginagawa ng demonyo? Binabantayan ka. May makita lang siya na kahinaan mo, ikukondem ka na. Huhusgahan ka. Idagdag ka. Yan. Kasi. Ang huhusga. Alam mo, di mo yung makahusga yan. Kasi, siya kasi huhusgahan na ng Panginoon Diyos. Nandiyan na siya kasi. Wala na siyang pagtapan. Wala nang bawian. Dahil sa rebellion na ginawa niya sa Diyos, Satan, si Lucifer dati, ngayon, naging Satan. Diba? Kaya ang gusto niyang gawin ang tao ay ibagsak dahil hindi niya matanggap ni Satan na siya yung dati ng Lucifer, na dati namamayagpag sa karunungan, kapangyarihan, kakanyagan, na mamayagpag 24 hours siya kasama ng Diyos. Si Satan, yan ang dating archangel, Lucifer. Kaya, ang condemnation na yan, pag nagkamali tayo, huwag kang makondem.
tanggapin ang mga bulong na kaaway. Huwag ka nang umanin dyan kasi nagkasala ka na naman, kasi nagkalit ka na naman. Huwag ka nang umatin sa gawain laging linggo o Bible study. Naku, kapatid! Sino ang bumulong na yan? Si Satan, eh. Si Satan. Sabi pa nga ng iba, si Taning. May ibang word sa Satan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Kalabitin mo katabi mo, huwag kang matulog. Huwag kang magpahulog. Huwag kang magpapaypay sa kaaway. Kasi alam mo ang demonyo ngayon dahil tungkol sa freedom. Ito, ang gusto niya ang i-start sa tao na hindi magkaroon ang tao ng malayaan sa dami niyang pang-aalitin. Gusto niya na patuloy niyang maging alipin at maging pang-aari niya ang tao. Tingnan natin, maraming Christian na ngayon hindi pa rin develop sa kanilang puso, sa kanilang buhay, ang freedom na pinagkaloob na ng ating Panginoon. There are many Christians until this time, they are not yet free from evil words. Hindi po ba? Why? Kasi iniisip lang nila, hindi nila na-exercise na you are free from all kinds of evil words by the holy blood of Jesus. Remember, you are free, we are redeemed, we are free. Tatlo mo yan. By the holy blood of Jesus, pinubos ka na. Niligtas na tayo. Pinalaya ka na sa kasalanan. Pinatawal na tayo. Pinalaya ka na sa gawain ng kaaway. Ngayon, bumabalik-balik ka. Gusto mo balik-balikan ang dating isyo ng kaaway na ginagawa mo. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Bilang Christian, sabihin natin, declare natin, mag-declaration tayo ngayon, mag-proclaim tayo. I am spiritually free. I am free in Christ Jesus. I am free from poverty. I am free from condemnation. I am free from oppression. I am free from Satan's hand. Okay, number 2. Christians are free from sin's power. Ano yun? Christians are free from sin's power. Ano yun? Ibig sabihin, may kapangyarihan ng kasalanan. Dahil, ano ang naging kabayaran ng kasalanan? Sa pagkakasala ni Adan at sa ni Eva, ano ang naging kabayaran? Kamatayan. Is ganito. Diba? Sabi sa Romans chapter 5, verse 21, English, so just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules, instead giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ, our Lord. Tingnan natin sa Tagalog. Okay. Sabi sa Roma 5:18. Ay, 5:1. Tama? 21. Roma 5:21. Ano yan? Ililip ng letra. Okay. Nandiyan na po ba? Kaya nga, sabi dito, kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob
ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay pinalaya na sa kasalanan. Yung kanina, ano yun? Free from condemnation, free from oppression, free from mentally spirit of poverty. Diba? So, lagi na mahirap, lagi na wala na pag-asa, laging ganon. Kaya kaya yan. Yung lugar na to, huwag natin titingnan. Isipin nyo na lang, in the future, maganda na ang lugar na to. Lentado, lahat maging maayos na to. Alam mo yung grade na yan? Sa Loyal Subdivision niya in the future. Ay, posible ba sa iyo? Palakpakan na lang ang Panginoon. So, dito natin makikita, number 2, Christians are free from sin's power. Yung dating kapangyarihan ng kasalanan na dahil ito sa naging pagkakasala ni Adan at sa ni Eva, dumalo ito na ipasa ang kasalanan na ito, generation by generation. Kaya ang doon ang talagang grabing entanglement ng demonyong ito sa mga tao. Lahat ng ginawa ng Diyos, nag-raise up siya ng mga propeta para magbago ang tao. Look, si Noah, si Moses, sino pa dyan? Marami pa. Isaiah, marami pa dyan. Ano ang nangyari? Naging masama pa rin ang tao. Bumabalik. Dahil hindi kayang labanan ng tao ang kasalanan, maliban na lang. Dumating sa Kanya ang Panginoong Jesus, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Christians are free from sin's power once na dumating na sa Kanyang buhay. At isinagawa niya ang mga salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, bilang Kristiyano, tayo ay malaya na sa mga kasalanan. Kaya kung meron na naman pinupulong-pulong ang may tungay sa iyo, i-rebuke mo. In Jesus' name, I rebuke you. Hindi yung tao makakayari. Ganito. Yung kasamahan mo sa church o kasamahan mo sa bahay, naggagalit, minura ka. Sino ang i-rebuke mo? Yung ate mo, kuya mo, mama mo, i-rebuke mo naman siya. Jesus name, I rebuke you. Hindi, huwag mo siyang i-rebuke. Bakit ang i-rebuke mo, palayasin mo, yung salita, yung demonyo na nagbubuga ng lason, na nagsumpa man, nagsupor sa'yo. I rebuke your word, Satan, in Jesus. Diba? I rebuke your word, Satan, in Jesus. Huwag mo sabihin, Satan, baka sabihin niya, ako sa kanan. Ang sarili niya, huwag naman parinig. Jesus name, I rebuke your word. Hindi ako papayag na makaisa ka sa tahanan namin. Hindi ako papayag na kami pag-away-awayin ko. Para na-arrest agad ang kilos ng demonyo. Yung power. From this power, di ba? And we are free from all kinds of evil words. Kaya nga po, pinagpala ko yung mga tao po dito po sa Lord of the Nations. Marami po na mga pastor na kung titingnan mo, pakikinggan namin ang buhay. Bawal na mamulog, wala yung pupo dyan. Kasi mahangin dyan. Dito. Nabubugang ka na away, sarap na sarap. Tungkol ito sa kalanyanan, magpabugang sa away. Ganito, kung pakikinggan namin ang mga testimony ng mga pastor, alam niyo po, bless na bless ako.
Tandaan natin. Sino ang nagpalaya sa mga yun? Yung isang pastor, ganito ang buhay, nagda-drugs, yung isa naman gustong pakainin ng magulang, yung isa naman mamamatay tao, yung isa naman magnanakaw. So, iba-ibang buhay, grabe, maiiyak ka na lang sa Panginoon. Pinalaya sila sa sin power. Pinalaya sila sa mga gawang hindi sa kanilang buhay. Then victim, alam mo tayo mga tao, we are declared innocent. Alam ng Diyos, we are just only a victim from rebellion of the Satan against God. Kasi gusto niya ipakita sa Diyos yung galing niya tayo magre-rebelde. Alam niya sa kanas na mahal ng Diyos ang tao. Alam ng mga demonyo na mahal ng Diyos ang tao. Kasi kawangin ka ng Diyos, kawangin ka ko, kalaraman ka ng Diyos, kalaraman. Palakpakan natin at palalaman ko. And we are free. Kanino na tayo free? We are free from Satan's hand. Malaya ka na ba sa kamay ng Satanas? Nang tinanggap mo ba ang ating Panginoon, John chapter 1 verse 12? Whoever believes in Him and receives in His name, He gave the right to become children of God. Dati kanino kang anak? Tayo. Anak ka ng Diablo. Hindi anak ni Janica. Anak ng tiyanak yun eh. Anak ng... Kaya kung meron ka na rin, anak ka ng tipaklong. Mayroong tipaklong. Anak ka ng kapit. Mayroong pating. Anak ka ng ganito. Lahat na lang eh. Anak ka ng manok. Meron dito ako narinig dito na manok ang pangalan. Talagang pinabihan mo siya. Kapatid, manok ka ba? Hindi po. Bakit pumayag kang manok ang pangalan mo? Hindi ka manok, nilikha ka ng Diyos sa tao. Kalarawan niya, kamunis niya. Huwag mo lang tanggapin yung pangalan na yan. Lagi siya sa kasakit. O, diba? Ngayon, malaya siya. Anong pangalan mo? Ganito. Yan ang pangalan mo. Yan ang panindigan mo dahil tao ka. Okay, ate, ganun. O, diba? So, kanino ka na ngayon malaya? Malaya ka na ngayon sa kapay, sino? May Satan eh. Sabi na iba na ng Satan eh. Malaya na tayo sa kapay. I am free to dance. I am free to worship you. I am free. I am free to run. Diba? Kasi malaki ang kalaya ng Panginoon sa kalalang tao. Di papayag ang ating Panginoon na patuloy tayo alipinin, patuloy tayo hawakan ng Satanas. Hindi papayag ng Diyos. Kaya ang Christian Christ is in me. Malaya ka na eh. Baka naman Christian yan ha. Na si Jesus ay nasaktiyan mo lang. Wala sa puso, wala sa isip. Wala sa puso, wala sa isip. Okay. So number 3, Christians are free in order to serve others. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1. So Christ has truly set us free. Free now, make sure that you stay free. Ulitin ko. And don't get tied up again in slavery to the law. Tingnan mo alam niyo po, we are not living by law. Malaya na tayo sa batas. Batas ng tao, sa panahon ni Moses, meron 613 yata ang batas noong time na yun.
ginawang 10, hindi pa nagagawa ng lahat. Ginawa na ng dalawa. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Hindi pa rin nagagawa ng tao. Love your neighbor as you love yourself. Diba? Remember, we are now living by grace na. Grasya na ng Panginoon. Kaya grasya ng Panginoon kung bakit ikaw at ako ay nakalaya sa kamay ni Satanas. Kung bakit ikaw ay ako ay meron ng kamalakan magsilbi, magpahayag, mag-evangelize, mag-solve sa mga tao ay hindi mo naman ano-ano. Bakit ka nagpamalasakit sa mga tao? Bakit kung pinupuntahan ang mga lugar na may nalalaka ka, nakakaputik-putik, naluhog ka sa putik? Bakit? Dahil isipin mo na lang lagi. Ang Diyos na bumaba ng langit eh. Nagsilbi kayo at sa akin. Inamok tayo ng ating Panginoon. Nagsilbi siya sa atin. Hindi siya pinagsilbihan. Kundi siya yung nagsilbi sa atin. At ikaw tao ka lang. Ayoko nga pumunta doon. Mga pangit. Mga makasalanan sila. Kaya, huwag tayong maging katulad ni Jonah. Nung inutusan ng Panginoon, matitigas ang pulo ng mga taga-Ninive. Ayoko pumunta doon. Pumunta ng Tarsis. Ang nangyari kay Jonah, nilahon ng malaking isla. Dapat tayo mga Christians are free in order to serve others. Hindi po ba? Hindi yung sister, punta ko kayo dito. I'm sorry. I don't have time. I am not available. Diba? Christian pa ba talaga sister? Nangangailangan ng tulong ang kapwa mo. Pero anong sinabi mo? Cannot be rich. Paano na lang? Pag tumawag ka sa Panginoon, sabihin din ng Panginoon, I'm so sorry. I'm busy. Diba? What you saw is what you reap. Tandaan mo yan. Tandaan natin. Yan po ang ng Panginoon. So dito po, sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, tingnan natin sa Tagalog. Galatians sa Tagalog, Galatia, Galatians 5:1. Nandiyan na po ba? Anong sasagutin? Praise the Lord! O, nawala yung Galatians. Okay na. Okay, Galatians. Pag hindi Biblia ang nakado na hindi ka pa, kasi ang Tagalog ko na mo. Pagay friends ha, i-edit mo yung mga dapat i-edit mo ilagay. Bago mo yan i-post sa sakto. Okay. Galatians chapter 5 verse 1. Anong sabi sa Tagalog?